Pagbasa ng salita ng Diyos ayon sa ikaunang aklat ni Samuel. Sinabi ni David kay Saul, "Huwag masiraan ng loob ang sinuman dahil sa kanya. Ang inyong lingkod ang haharap at makikipaglaban sa Pilisteyong ito." Sinabi ni Saul kay David, "Hindi mo kayang harapin ang Pilisteyong ito para makipaglaban sa kanya sapagkat bata ka pa. Samantalang ang lalaking ito'y nakikipagdigma na sa pool pa sa kanyang kabataan." Nagpatuloy si David, "Si Yahweh na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leyon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito." Kaya sinabi ni Saul kay David, "Sige at sumaiyo nawa si Yahweh." Sinagot ni David ang Pilisteyo, "Hinaharap mo ako ng may tabak, sibat at tulos, pero hinaharap kita sa ngalan ni Yahweh ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamak. Ipaubaya ka ni Yahweh sa aking mga kamay sa araw na ito at pababagsakin kita at pupugutan ng ulo." Pagkilos ng Pilisteyo para sugurin si David, patakbo itong sinalubong ni David, dumukot si David sa kanyang bag at kumuha ng isang bato. Inilagay iyon sa tirador at tinamaan sa noo ang Pilisteyo. Bumaon ang bato sa kanyang noo at padapang nabuwal sa lupa ang Pilisteyo. Nagtagumpay si David laban sa Pilisteyo sa pamamagitan ng tirador at bato. Naigupo niya ang Pilisteyo ng walang hawak na tabak. Sumugod si David, tumuntong sa likod ng Pilisteyo, kinuha ang tabak nito at pinunot sa kalaban at pinatay siya sa pagpugot sa kanyang ulo. Nagtakbuhan ng mga Pilisteyo na makita nilang patay na ang kanilang kampiyon. Mga kapunla, kapatid kay Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapunla, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Naringgan natin ang paglalaban ni David at ng higanting Pilisteyo na kanya nakasagupa. Kung matatandaan nyo po, walang gamit si David nung kinalaban niya ang Pilisteyo, kundi isang pana at isang tirador na tumama sa noo ng Pilisteyong ito. Sa pagtama, nahilo, tumumba ang laban ni David. Ito ay pagpapakita na hindi lahat nadadaan sa dahas. Hindi lahat nadadaan sa pangbubuli. Dahil kung sino pa ang nambubuli, siya pa ang mahina. Siya pa ang kayang-kaya ng maliliit. Kaya huwag po tayong maging mayabang sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras ng ating buhay. Iwasan natin ang pagmamalaki dahil wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, sa ating Panginoon. Dahil siya ang may hawak ng lahat ng ating buhay, ng ating trabaho, ng ating pamilya, lahat ay nasa sa Kanya. Kaya ang pinaka-essence po or pinaka-tinuturo sa atin ng ating pagbasa sa araw na ito ay maging mababang loob, maging maamo. Dahil sa bandang huli, ang Diyos ay mahabagin sa mapagkumbaba. Tandaan niyo po yun. Kung tayo ay mapagkumbaba, matatamo natin ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin. At makakaiwas tayo sa anumang problema, sa anumang paghihirap na dadanasin ng mga taong mapagmalaki, mga taong mayabang, mga taong bully. At tayo ay makakapiling ng Diyos sa kanyang kaharian na walang hanggan. Amen. Darasilin natin ang Ginong Maria bilang pagpupugay, bilang pag-alala sa ating mahal na Birhen at ating ina kay Kristo. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasiyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng natin, pinagpala naman na anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw po sa ating lahat.